Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mr. Bong Pineda, ay kasuhan mo na lang ako. Huwag mo na akong ipapatay. Ha? Kayo ni Lito Lapid. Ito ang Wow Trending. Welcome ang kaso-kaso, wag lang patayan dahil nga sa sunod-sunod na death threat. Kaliwat ka ng mensahe ang natatanggap ng vlogger na si Toto Kausing. Kanina hindi niya napigilan na ilabas ang mga larawan na magpapatunay na alam ni Senador Lito Lapid at Mayor Jing Capil na may pogo sa Porac, Pampanga. Ang larawan na ito nakuha ng mga pulis sa Bamban Tarlac habang may salo-salo sila si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac at Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. At ito naman, kuha sa loob ng pogo. Ang larawan na ito sa isang restaurant kasama ang kapatid ni Senador Lito Lapid, Ruperto Cruz at Mayor Jing Capil. Mas lalong nagalit sila si Senador Lito Lapid at Dong Kalugay, Bong Pineda at Jing Capil sa update pa nga na balita. Kakasuhan daw ni Mayor Jing Capil si Toto Kausing. Kung kaso-kaso ang labanan ay G tayo dyan, wag lang patayan. Isa si Toto Kausing na naging abogado noon ni Percy Lapid noong nabubuhay pa lang ito. At si Toto Kausing din ang nagpapanalo sa lahat ng mga kasong libel ni Percy Lapid, kaya alam niya ang karakas ng mga politikong binabanatan niya. Bago pa nga gurgurin si Percy Lapid noon, isa si Lito Lapid sa kanyang mga binabanatan at ang DOJ Secretary na si Boying Remulla. Pinatahimik lang ang isyu. Sa kanila ginurgur si Percy Lapid. Grabe ang mga politiko sa Pilipinas, halos lahat sarili lang ang iniisip imbis na maglingkod sa bayan. Bulsa nila ang inuuna, kawawang mga mamamayang Pilipino, bubulahin lang sa mga matamis na pangako ng mga politiko sa Pilipinas. Kung maupo na sila sa pwesto, kung umasta parang hari na. Pasalamat tayo na may isang Toto Kausing na nagbubulgar ng kanilang kalokohan. Huwag nang iboto ang mga artistang politiko sa susunod na halalan. Komento pa nga ng mga netizen, hero si Percy Lapid sa aming lahat at ikaw lang attorney at Engineer Toto, mabuti sa ating bayan nating senador. Toto, ikaw lang ang magbabago sa bayan, mabuhay ka Senador Toto Kausing. Tama ka attorney Toto Kausing, ang lahat ng sinabi mo, puro halos lahat ng korap na mga politiko, ginagawang business ang politika. Go 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 for Senador Engineer Toto Kausing, we support you. Nabuhay muli si Percy Lapid sa katauhan ni attorney Toto Kausing. Mabuhay at mag-ingat ka palagi sir. I salute people like you. Dapat huwag tigilan ang pag-confiscate ng mga yaman ng mga taong korupsyon sa gobyerno ang ibinibigay sa mga tao na lubog na sa baha at mga bahay sa Bulacan at Pampanga. Mga Capil at Pineda, dapat mag-confession na for the good of our country. Mga Lapid, ang makapagal must explain kung ano ang nangyari sa probinsya nila. Explain to the people. Welcome ang kaso, wag lang patayan. Na pagsisiwalat at pakikipaglaban sa katarungan at ang ating pakay po rito ay birahin ang mga magnanakaw para matigil na once and for all ang pagnanakaw. Kasi kung bakit ko sinusugal ang sarili ko rito kahit marami na gustong pumatay sa akin, marami na may mga pillars na ako natatanggap na galit si Bong Pineda sa akin, galit si Lito Lapid, galit din si iba kung sino pang iba, galit din si Mayor ng Suwal, Pangasinan sa akin na dating pulis na si Dong Kalugay na boyfriend ng magandang babae na si Alice Guo. So, ang kwento naman kay Dong Kalugay, inutang niya ang bayan ng Suwal, Pangasinan, pangalawa sa pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas. Inutang niya ng bilyon, 1.2 bilyon para lamang gawing kapital sa Pogo. Kasi girlfriend niya si Alice Guo, at dahil sa pagmamahal ay sinugal niya ang kanyang bayan na Suwal, Pangasinan. So we're here to stay. Ito naman po na itong vlog ko ngayon, tinututok ko po ngayon kay Mayor Jaime Jing Capil, kapal mukha ng Porac, Pampanga. Kasi nagpa-interview pa siya, nagsasabi siya na kakasuhan niya ako. Well, welcome po ang kaso. Huwag lamang pong patayan. Okay? Kaso-kasuhan lamang tayo. At malaman natin kung paano kayo mananalo sa ebidensya.
Ang mangyari dito, katotohanan laban sa kasinungalingan. Kung kayo'y kumaso, kakasuhan ako Lito Lapid dyan sa NBI, Sampadio. So ang nangyari dito, ang bitbit na ebidensya ni Lito Lapid ay kasinungalingan laban sa ilalaban ko sa kanya na katotohanan. Ganun po ang mangyayari dito. Kaya po sa inyong lahat, ipagdasal nyo lang ako at wala kayong magiging problema sa akin. At tuloy-tuloy, ito lang aking serbisyo na papansin ko na kasi, itong bayan natin, malulugbok na po ito. Bakit? Wala pong nagsasalita. Lahat ang maraming na mga magnanakaw ay siyang laging nagwawagi. Ang mga magnanakaw rito ay hindi napapakulong, hindi napaparusahan. Bagkus sila pa kinakampihan ng mga korte kasi binibigyan sila ng mga magnanakaw kung may kaso ng pera, kaya pinanalo nila mga magnanakaw, mga abusado. Ang mga biktima na magnanakaw ay walang pera, so walang pangbigay, laging talo. Yan po ang ating sistema ng katarungan sa Pilipinas. At kung bakit hanggang ngayon ang mga namatay ay hindi malamang kinasuhan kung sino ang guilty sa pagpapatay dun sa war on drugs ni Duterte. Ang dapat kasuhan dito ay si Digong Duterte. Ha? At siyempre, kasama na yung kakasuhan yung mga tao niya, mga pulis. Kasama dyan si General Leonardo dyan sa National Affiliate Board. Kasi ikaw po, ang aking nakuhang mga source, ikaw ang namigay ng 30,000 pesos sa kada pulis na nakapatay ng isa sa panahon ni Digong Duterte. Kaya nakakahiya ka, nakapwisto ka dyan sa National Affiliate Board, resign ka dyan. Resign ka dyan, General Leonardo. You have no place there. You cannot dispense justice if you yourself is guilty of the blood of innocent people numbering 30,000. More than 30,000. So, ganun po ang aking sasabihin po sa sunod, babalikan kita. Ipo-focus ko lang muna itong laban ito kay si Lito Lapid. Sabi niya, wala daw siya kinalaman dito sa Purak, Pampanga. Bata mo nga ito si Jing Capil. Si Jing Capil, wala daw siya kinalaman dito. Inosente daw siya, kaya kakasuhan daw niya ako. Well, welcome. Pati si Lito Lapid, welcome. Ang kaso, walang problema yan. At tapos, sino pa? Marami pang iba. Sinabi ko si Dong Kalugay, mayor ng Suwal, Pangasinan, inuubos mong pera ng mga kapwa ko, mga Pangasinense. Kinukuha mo, inuubos mo dyan sa Suwal, Pangasinan. Isusumbong kita kay Art Celeste. Mr. Art Celeste, kalusin mo na yan. At napuno ng salop ng mga Pangasinense. So, gayon, ang ating titirahin muna sa ngayon, nagyabang po ito si Mr. Jaime Jing Capil na mayor ng Purak, Pampanga. Nakakasuhan daw niya ako. At wala daw siyang kinalaman. Inosente daw siya dito. Una, matanong kita Mr. Jing Capil. Paano ka nagiging inosente na ikaw ang mayor ng bayan kung saan matatagpuan ang 10 hektarya ng mga building na yan kung saan makikita mo mga illegal na pugo kung tawagin nyo illegal. Sige nga, ipaliwanag mo yan. Aking mga kababayan, dahil napansin ko wala ng media, walang vlogger na matapang magsisiwalat ng katotohanan dahil po sa takot na makasuhan ng libel, sa takot na baka papatayin. So ganito lang mangyari, paulit-ulit po yan sa ating susunod, sa ating lipunan. So ito yung bagong lipunan, bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, puro takot ang mga tao. Hindi dapat ganun ang bagong Pilipinas. Kaya nangyari, bagong Pilipinas. Di ba, Mr. BBM? Paano mo sabihin bagong Pilipinas? Pare-pareho pa rin. Why are we just looking at the victims of injustices and oppression here in the country? Ikaw, hindi ka nagagalit dahil hindi ikaw ang natuntunan ng disgrasya o hindi ikaw ang nakaranas ng kasakit sa mga karanasan na dulot ng ating sosyedad. Halimbawa, wala tayong pakialam pag may nakita tayong kasamang Pilipino na natumba. Sino ba? Pustahan tayo, walang ibang magtutulong dyan para patayuin yan. At pustahan tayo lalo, kung may kita mo, may pinatay na kasama mo, walang ibang tao na maghahabol sa nakita niyang pumatay. Kahit pulis pa yan, walang tutulong dyan, walang mag-aresto dyan. Ganun po ang ating lipunan sa ngayon. Kaya po, nagdesisyon ako, let us put this all as a might. Ang tawag ko dito, Toto's Gambit.
Wala na kasi magsasalita eh. So, I have to face all the challenges of all the cases. Kahit yung bullets, I have to face all of them. It's only to insist on what is right. Kaya ngayon dito, pag wala kasi ibang tatayo eh. So kung walang ibang tatayo, sino? Eh di walang iba. Yung matatapag. Ang problema, kukunti lang matatapag. Takot lahat makasuhan. Kahit ang dami dyan mga vlogger, vlog. Wala namang binabanggit na pangalan kung sino. Panay pa. Ang ayaw ko sa lahat, yung panay mga blind post. Sasabihin na galit siya sa kapitbahay. Ang galit sa kapitbahay, hindi marunong magbayad ng utang. Sabi niya, yung iba dyan, magaling lang kung mangutang. Pag magbayad, tinatakbuhan. Ganun lang ako. Bakit hindi nyo kumprontahin? Dapat naging ugali na natin na kumprontahin natin. Kahit kapatid natin, kahit nawa pa tayo, the best way for you to level up. Pag mag-level up, tumaas ng antas ng ating susyedad. Imagine kung ang lahat ng tao po ay marunong at matapang magreklamo, wala pong mag-aabuso. Takot lahat mag-abuso. Kaya ito ngayon, Mayor Jing Capel, sinasabi mo, inosente ka, kakasuhan mo ako. Welcome. Pero sabihin mo, inosente ka dyan. Pero unang tanong ko, bakit nag-operate pa yung Pogo sa panahon na dilusob yan nung June? At nag-operate pa nung nahuli. Kung magaling ka na mayor at kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo pinatigil? Bakit hindi mo pinadlock? Gano'n lang yung Mayor Jing Capel. Pangalawa, kung talagang wala ka, kung inosente ka dyan, bakit ka pa naglagay ng extension office ng Municipality of Porac dyan malapit sa Pogo? Kung ikaw inosente at hindi ka involved dyan, bakit dilipat mong police station malapit sa Pogo para harangin kung sino man maglulusob? Mr. Mayor Jing Capel? At kung wala kang kinalaman dyan, imposible naman, gaano ba kaliit o kalaki ang mga pugo na hindi mo makikita? Ay, sobra ka na, Jing Capel. Kapal mukha mo talaga. So ngayon, ito, sabi mo, wala kang kinalaman. Papakita ko sa nakikinig dito ang pruweba na kasama mo sa kainan. Sino? Unang-una, ipakita ko ang pruweba na kasama mo sa restaurant, dyan sa loob ng Pogo, kasama mo si kapatid ni Lito Lapid. Dali lang. Medyo ng ating kwan. Buksan ko lang. Habang nagbubukas ako, ay magkikwento ako. Tapos, ipapakita ko rin ang pruweba na kung saan katabi mo si Alice Lialgo. Ang makikita mo pa ron ay asenso garantisado sa lugar ni sino to? Sa lugar ni Alice Go. Kaya huwag kang magsabi dyan, Mr. Jing Capel, na hindi ka, na inosente ka, nakakahiya ka, Mr. Jing Capel. Kaya ang pinakamaganda mo magawa, Mr. Jing Capel, magpakabayani ka. At ang pwede mong gagawin para ikaw itawaging bayani, mag-resign ka. Ganun lamang po ang paraan para maging bayani ka. Mag-resign ka at ibigay mo, kaya lang ang vice mayor mo corrupt din. Kaya dapat lahat kayo mag-resign dyan. Hayaan nyo, mag-elect ulit mga taga-Porac, mga kapampangan niya, mag-elect ng bagong opisyal. Ang hirap kasi sa inyo, nag-ano pa kayo eh. Ang tawag dito, nagkukunwari pa kayo na hindi kayo, na wala kayong kasalanan. O ito, Mayor Jing Capel, tingnan mo yan ang aking ipapakita sa iyo. O ito. Mayor Jing Capel, sino ba yan? Ikaw, di ba, sa litrato, tingnan nyo may litrato. Sino sa kaliwa ng litrato? Di ba si Alice Go yan? Sino sa kanan? Nakatingiti. Di ba si Mayor Jing Hyman Jing Capel yan? Bakit kayo magkasama kung hindi ka guilty?
Sige nga, paliwanag mo yan, Mayor Jing Capel. Sino ba yung kagaya kong kalbo na yan? Hindi ko kilala. Pero litratong ito ay nakuha ito sa loob ng Bamban Tarlac. Ang ibig lang sabihin, ang Bamban at saka Purak na Pogo ay iisa. O bakit kakausapin ni Jing Capel si Alice Go? Kung hindi. Sige nga, paliwanag mo yan, Jing Capel. Napaka ano sa inyo, ang tawag ko dyan ay anong tawag niya? Hipokrito. Napaka-hipokrito mo. Kaya, Mr. Jing Capel, kung kumasok ka, sige, kumasok ka, welcome yan. Huwag ka na lang sumama sa sinasabi ni Lito Lapid na sabi niya, hindi ka raw niya kilala. Oh, hindi mo raw siya kasama. Pero, may ipapakita ako. Ito ang pruweba na kung saan nagkasama sa restaurant sa Pogo sa Purak. Sino? Ang nagkasama dyan, walang iba, kundi si Ray Lapid, na kapatid ni Lito Lapid, si Konsihal Papay Carion, konsyal nyo, si Kapitan Bonggiaw, at ikaw, JBC. Hayop na pangalan, JBC. Ano ba yung JBC? Jaime V. Capel. Kapil, okay. Bisaya tuloy ko. So, titingnan mo. O, ito. Tingnan mo, Mayor Jing Capel. Alam ko, nanonood ka ngayon. Alam ko, nanonood ka. O, tingnan mo. O, tingnan mo. O, may litrato dyan. Si Ray Lapid sa dulong kaliwa ng litrato. Kapatid ni Lito Lapid. Ha? Si Konsihal Papay Carion. Ayan, kasunod. Tapos si Kapitan sino ba ito? Donggiaw. Bonggiaw. Tapos si Jaime Ving Capel. So, paano mo ngayon mapapaliwanag yan, Mr. Capel, na wala kang kasalanan dito? Sige nga. Paano mo paliwanag yan? O ito. O, sino yan? Si Jing Capel na sa gitna. Ang kasama mo si Roberto Cruz and second from the left. Yan si Roberto Cruz. Yan po ang lumalabas sa pangalan na may-ari ng lahat ng lupa na 106.4 hectares kung saan tinayo yung Pogo sa Purak na 10 hectares. So ano ngayon yan, Mr. Jing Capel? Jing Capel? O Lito Lapid, ano yan? Andito ang kapatid mo. Bakit sa loob kayo ng restaurant dyan sa Pogo kumain? Sige nga, ipaliwanag nyo kung bakit gano'n. Ay, nako. Ang hirap sa inyo. Mapag-ano kayo? Sinungaling talaga kayo. O, yan naman, ha? Si Alice Go yan. Ilabas natin ulit yung kay Alice Go tsaka Jing Capel. Para ulitin natin, para patok na patok sa takilya. O, ayan. Welcome, Asinso Garantisado sa Bamban Tarlac. Ang incident event na ito, nakuha ito sa litrato sa Bamban Tarlac. Ayan sa kaliwa, ayan si Alice Go. Yan sa kanan, yan si Jing Capel. So paano ngayon to masasabi to? Ay nako. Ginagawa yung tarantado mga Pilipino, mga Kapampangan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Tapos ito naman, ito naman i-up naman natin itong litrato ng Inquirer. Na magpapakita na gumawa ka pa ng extension office dyan sa malapit sa Pugo sa loob ng Grand Palacio na pag-ari ni Roberto Cruz. Yan ang hotel ng yung office, extension office ng Purak Municipality na malapit sa Pugo. Bakit ka pa tayo diyan kung hindi ka involved? Ha? Kung hindi ka guilty, Mr. Jing Capel.
Bakit mo nilagyan ng extension office ng munisipyo ng Purak, Pampanga dyan sa halos katabi ng mga pugo? Sige nga, sagutin mo ako. Mr. Jing Capel, bago ka kumasok. Ang hirap sa iyo, gusto mo pa kumasok, gusto mo palabasin na inosente ka. Yan ang problema sa inyo. So ngayon, ano pa bang ibang problema mo dyan, Mr. Jing Capel? Ha? Hinayaan mo pa mag-operate, wala nang ang lisensya, pero hindi mo hinuli, hindi mo pinadlock yung opisina. So ngayon, ladies and gentlemen, I am appealing to all of you. Ngayon, sinusugal ko na po ang aking sarili para sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. Kasi nakita ko na po na wala nang ibang magsasalita. Takot ang lahat. Mga vlogger, lahatin mo lahat ng vlogger, puro takot. Lahatin mo na lahat ng dyaryo, puro takot. Mga taga-TV, puro takot. Kahit pa sabihin mo si Noli Di Castro, takot yan. Si Ted Filon, takot din yan. Puro lang pinapadaan nila sa tinatag na makatang pamamaraan kasi takot sila kumprontahin na sasabihin ng mga pangalan ng mga taong involved. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mr. Bong Pineda, ay kasuhan mo na lang ako. Huwag mo na akong ipapatay. Ha? Kayo ni Lito Lapid. Kasi kahit saan korte, harapin ko kayo. Ang aking mga source of information ay hindi ko pwede mailantad. Mr. Lito Lapid, ikaw ang salin mo saan? Statement of Assets, Liabilities, and Network. Ipakita mo para malaman natin kung ikaw nga ba may-ari ng bahay sa Pasig de Gracia, yun sa Barcelona, Spain. May bahay ka pa roon. Parang Forbes Park dito sa Pilipinas. Doon sa Barcelona. Tapos may bahay ka pa na 16 million na binili mo noong April 2014 diyan sa Angeles City. Kasi tumakbo kang mayor sa Angeles City. Tapos, bumili ka ng dalawa na yung bahay mo dyan sa loob ng Purak. Puro mansion lang. Ang lupa, binigay siya ni Roberto Cruz, yung kuwan kanina, ay andyan pa rin. Tapos yung Royal Grand Palazzo, kung saan makikita yung 10 hectare na pugo, ay dyan ang 60 hectares na golf na pinatayo ni Roberto Cruz. At dyan ka golf, Mr. Lito Lapid. Ay, nako. Ang sa akin lang dito, let us now renew our faith to the Philippines. Babaguhin na natin. Hindi ko kayo kakasama, basta mangako kayo, ibitawan nyo ang lahat ng pera. Kopyahin mo, Mr. Lito Lapid, si Zacarias, na umakyat sa puno para makita lang si Jesus. Kopyahin mo na ibalik. Gaya niya, ibinalik niya ang kanyang mga nakaw sa buwis. Ibalik mo rin sa iyo, Lito Lapid, at ikaw ay mapapatawad. Gayahin mo si Ruby Tuason na siyang testigo sa plunder na ginawa ni Jinggoy Estrada na binalik ni Ruby Tuason ang kanyang nanakaw. Kaya lang, mali na ba na titirahin ko ng mga justice dito na nagdesisyon sa kaso ni Jinggoy at saka sa kaso ni Bong Revilla. Sigurado ako may nakuha ako na balita na kumita ng 200 milyon yung isang justice na nagdesisyon sa kaso ni Bong Revilla. Ganon din ang sa kaso ni Jinggoy, si Lisa Aranita Marcos ang tumulong sa kanya dyan.